Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 85 pesos kada araw na taas sahod sa NCR, aprobado na ng DOLE. PhilHealth, pinalawak pa ang leptospirosis coverage para sa mga miyembro simula sa July 15. Cardinal Tagle, pinangunahan ng kauna-unahang beatification ceremony sa Vietnam. 15 restaurant sa Pilipinas, kinilala sa 2026 Wine Spectator Restaurant Awards. Team Philippines, nagtapo sa ikatlong pwesto sa IFMA Muay Thai Senior World Championships. At Bini, itinalaga ng DOT bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas. Sa ating unang The Better News ngayong araw, aprobado na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, gagawing dalawang bugso ang pagpapatupad ng naturang wage hike. Epektibo ang unang bugso nito na 60 pesos na taas sahod sa July 19, 2026, habang natitirang 25 pesos naman ay ipatutupad sa January ng 2027. Sabi ni Tolentino, nasa 1.1 million na minimum wage earners ang makikinabang dito. Ito na ang pinakamataas na wage increase sa kasaysayan dito sa Metro Manila. Muling nagtipon-tipon ang aabot sa 1,000 cybersecurity experts, policy-making representatives at malalaking stakeholders para tugunan ang mga banta na kaakibat ng lumalawak na cybersecurity market ng Pilipinas. Ang DICT nag-iwan din ng paalala sa publiko ang mga kaganapan sa unang araw ng PhilSec 2026. Balikan sa report ni Arnold Herrera. 5, 4, 3, 2, and 1. There you have it. Please sign the Wilson board. Thank you so much, gentlemen. Bilang tugon sa tumitindi at pabago-bagong hamon sa ating cyberspace, formal ng pinasinayaan ng roadmap ng Pilipinas tungo sa isang cyber-resilient future dito sa PhilSec 2026 dito sa Pasay City. Opisyal nang nagbukas ang taunang pagtitipon ng nasa higit 1,000 cybersecurity, IT at policy-making leaders sa 2 araw ng pinakamalaking cybersecurity summit sa bansa. Ang grand reveal ng temang Cyber Resilient Future ng PhilSec 2026, pinangunahan ni na Officer in Charge Undersecretary for Cybersecurity ng DICT na si Rodil Aniban, Police Major General Attorney Wilson Asweta ng PNP Anti-Cybercrime Group, Attorney Alvin Navarro ng CICC at Commodore Roderick Denila ng Philippine Coast Guard. Para kay Yusek Aniban, nagsisilbing plataporma ang PhilSec para maipakilalang mandato ng kanilang ahensya bilang pangunahing depensa ng mga Pilipino laban sa cyber attacks. At bilang isa sa napakaraming ahensya na nagbabantay sa ating cyberspace, malinaw ang obligasyon ng bawat isa sa mga ito para sa cyber resilience ng ating mga institusyon. We need to understand and differentiate between cybercrime and cybersecurity. So kailangan natin yung ating government agencies ma-upscale sila, maging aware sila na may mga vulnerability yung system nila. At nang tanungin naman kaugnay ng estado ng ating cyberspace sa gitna ng mga serye ng napapaulat ng karahasan sa ating mga paaralan, ito ang sinabi ng opisyal. Masasabi nating safe kasi may mga ginagawa naman yung government. Hindi lang kami sa DICT, even the PNP are doing something to prevent cybercrime. Pagdating doon sa mga violence at saka karapatan, responsibility na yan ng ating mga parents
na bantayan yung ating mga anak. But the government is doing what it can do to prevent yung mga violent extremism online. Hinihikayat din ni Aniban ang parehong public at private sectors na habang hinahanda pa ang isang designated agency na siyang magkakaloob sa kanila ng enforcement o regulatory powers na mag-align sa inilunsad nilang 5-year National Cybersecurity Plan. Iwinida din ng DICT ang kanilang Vulnerability Disclosure Program bilang suporta sa mga LGU na walang pondo para sa kanilang cybersecurity researchers. Layo ng PhilSec na tugunan ang pagtaas ng cyber threats kasunod ng patuloy na pag-usbong ng Pilipinas bilang isang regional digital powerhouse. Epekto ng pagpasok ng 5G connection, AI at cloud system. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang pangkalusugan naman tayo, mas palalawakin pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para sa may mga leptospirosis. Layunin nitong mas mapagaan ang gastusin ng mga pasyente lalo na ngayong panahon na tag-ulan kung saan tumataas ang kaso ng mga tinatamaan ng naturang sakit. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Palalawakin pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang leptospirosis benefit package simula July 15. Mula sa dating 21,450 pesos ay itataas na sa 63,000 pesos ang leptospirosis coverage ng PhilHealth member para sa mga pasyenteng may moderate to severe cases. Ang pinakamataas namang benefit package ay hanggang 411,000 pesos para sa mga pasyenteng mangangailangan ng hemodialysis, invasive o non-invasive ventilatory support at pulmonary rehabilitation. Ayon sa PhilHealth, ito ang tulong ng ahensya para sa mga pasyenteng nahaharap pa rin sa mabigat na out-of-pocket expenses sa kabila ng pagtaas ng reimbursement rates. Nito lamang nakaraang linggo, iniulat ng Department of Health o DOH na lumobo ng 6% ang leptospirosis cases sa bansa mula January 4 hanggang June 6, dahilan para pumalo sa 2,177 ang kabuuang bilang ng mga kaso. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 15 restaurant sa Pilipinas ang nakapasok sa listahan ng mga pinakakinikilalang dining destinations sa 2026 Wine Spectator Restaurant Awards dahil sa kanilang natatanging wine programs. 4 sa mga ito ang nagkamit ng Best of Award Excellence, habang ang 11 pa ang pinarangalan ng Award of Excellence. Ang The Better News ihatid sa atin ni Mili Borja. 15 restaurant at wine-focused dining destinations sa Pilipinas ang kinilala sa 2026 Wine Spectator Restaurant Awards dahil sa kausayan ng kanilang wine programs. Taon-taon ibinibigay ng Wine Spectator ang pagkilala sa mga restaurant sa buong mundo na nagpapakita ng mataas na pamantayan sa pagpili, presentasyon at paghain ng mga halak. 4 na establishmento sa Pilipinas ang tumanggap ng Best of Award of Excellence, ang ikalawang pinakamataas na parangal ng programa. Kabilang dito ang Finest Trasa Soler Resort Entertainment City sa Parañaque, Finest Trasa Soler Resort North sa Quezon City, La Piazza sa Okada, Manila, at M Dining and Bars sa Makati. Samantala, 11 iba pang restaurant ang ginawaran ng Award of Excellence. Ayon sa Wine Spectator, ang mga tumanggap ng Award of Excellence ay may maingat na piniling wine lists na angkop sa kanilang mga inihahandang pagkain, habang ang mga ginawaran ng Best of Award of Excellence ay may mas malawak at mas malalim na koleksyon ng mga alak mula sa iba't ibang wine regions at vintages. Ipinapakita rin ng pagkilalang ito ang patuloy na pag-unlad ng dining scene sa Pilipinas, kung saan tampok ang iba't ibang uri ng lutuin gaya ng Italian, French, Spanish, Asian at European na sinusuportahan ng world-class wine selections. Sa kabuuan, mahigit 4,000 restaurant mula sa mahigit 85 countries ang kinilala sa 2026 Wine Spectator Restaurant Awards. Nakahati ang mga parangal sa 3 antas: Award of Excellence, Best of Award of Excellence, at Grant Award, na siyang pinakamataas na pagkilala para sa mga restaurant na may natatanging wine program. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Negros Occidental. Natagpuan sa Mount Canlaon Natural Park ang isang Rafflesia speciosa na siyang itinuturing bilang isa sa mga pinakapambihira at pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo. Ang pagkakatukla sa bulaklak ng MKNP Park Rangers. Tukan sa report ni Dustin Bayog.
Natagpuan sa Mount Canlaon Natural Park sa Bogo City, Cebu, ang isang mailap na bulaklak na Rafflesia na siya rin pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Ang Rafflesia speciosa ay natagpuan ng MKNP Park Rangers sa Barangay Ilihan na may diametro ng 40.5 cm habang nagsasagawa sila ng monitoring katuwang ang Canlaon Green Brigade. Maliban sa laki at ganda nito ay kilala rin ang naturang bulaklak sa hindi maganda nitong amoy. Ayon sa grupo at mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay magandang palatandaan na nasa maayos at magandang kalagayan ng kagubatan sa paligid ng Mount Canlaon, kaya ang kanilang panawagan ang patuloy na pagprotekta sa lugar at makiisa sa makbang para rito. Samantala, abot sa nasa 42 hanggang 44 ang known species ng Rafflesia ang makikita sa buong mundo, pero kalimitan ito ay makikita lamang sa ilang bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. At sa bansa ay mayroong 13 species ng Rafflesia ang makikita sa iba't ibang probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa ibayong dagat, pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang kauna-unahang beatification ceremony sa Vietnam, kung saan nagsama-sama ang libu-libong Katoliko sa isang simbahan sa Mekong Delta. Ang mga detalye sa ulat ni James Galange. Inatasan si Filipino Cardinal Luis Antonio Chito Tagle na pangunahan ng Beatification Mass ni Blessed Francis Xavier Truong Buo Dip sa isang simbahan sa Vietnam. Ito'y bahagi ng proseso bago ideklarang ganap na santo ang isang penitisyong Katoliko na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Ayon sa Vatican, bahagi niya ito na pagpapalakas na ugnayan nito sa komunistang Vietnam na wala pa rin formal na ugnayang diplomatiko sa bansa mula na matapos ang Civil War noong 1975. Kaya naman dahil dito, si Blessed Francis ang magiging kauna-unang Katoliko sa Vietnam, ang maaaring unang kilalaning santo sa bansa, kung saan ang proseso'y tumatagal ng ilang taon, maliban na lang ang pagdeklara kina St. John Paul II at Mother Teresa of Calcutta na tumagal lamang ng halos 10 taon. Habang kasalukuyang hawak naman ni Cardinal Tagle ang Dicastery for Evangelization na siyang nangangasiwa sa paglaganap ng turo ng simbahang Katolika sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong karangalan ng naiuwi ng Philippine National Senior Muay Thai Team kasunod ang pagtatapos nito sa ikatlong pwesto sa 2026 IFMA Muay Thai Senior World Championships na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nagtala ang pambansang koponan ng 6 na gintong medalya, 2 pilak at 5 tanso upang makasama sa mga nangungunang bansa sa prestiyosong kompetisyon. Ang The Better News sa mundo ng palakasan tinutukan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagningning ang Philippine National Senior Muay Thai Team matapos magtapos sa ikatlong pwesto sa 2026 IFMA Muay Thai Senior World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nag-uwi ang pambansang koponan ng 6 na gintong medalya, 2 pilak at 5 tanso sa prestiyosong torneo laban sa ilan sa pinakamahusay na Muay Thai athletes sa buong mundo. Matapos ang matagumpay na kampanya ng junior team, ginamit ng senior squad ang momentum upang ipagpatuloy ang magandang performance ng Pilipinas sa kompetisyon. Pinangunahan ni Muay Thai star Isday Erica Bumogaw ang kupunan bago masungkit ang gintong medalya sa female senior white crew. Nagdagdag din ng ginto si Leo Albert Pangsadan sa male under 24-45 kg category, bukod pa sa tansong medalya na kanyang nakuha sa male under 24 white crew. Nag-ambag din ng mga gintong medalya ang mga tambalang Richane Yosores at Kylie Malyari, Ariel Lee Lampacan at Philip Delarmino, Jasmine Dagame at Cian Dennis Robillos, John Briggs Remiscal at Tyron Jamborillo na naghari sa senior at under 24 by Muay events. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng Team Philippines ang patuloy nitong pag-angat sa larangan ng Muay Thai matapos ang isa na namang matagumpay na kampanya sa pandaigdigang entablado. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal lang ipinakilala bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas ang Nations Girl Group na BINI. Ang Pantropiko Hitmakers, personal na nagtungo sa opisina ng Department of Tourism. Ang magiging tungkulin ng grupo, tutukan sa report ni Showbiz Angel.
Formal nang ipinakilala bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas ang nation's girl group na BINI. Kasamang nagtungo ng grupo sa opisina ng Department of Tourism upang makipagpulong kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ang head ng Star Magic na si Laurenti Jogi, na ayon nga rito ay isang karangalan ng pagkakatalaga sa pantropiko hitmakers na hindi lamang hangad maitaguyod ang OPM, kundi maging ang mayamang kultura ng bansa. Sa ngayon nga, bagamat wala pang pinal na proyekto ang BINI bilang Tourism Ambassadors, ayon sa kagawaran, nais silang maging bahagi ang girls ng provincial events. Maliban sa turismo, tinitignan din ito ang posibilidad na mag-promote rin ng girls pagdating sa fashion, food at iba pang aspeto ng Filipino culture. Samantala nang mausisa nga ang grupo pagdating sa kanilang mga dream destination sa bansa, pare-parehong Batanes ang sagot ni na Maloy, Aya at Colette. Nais namang ma-experience mag-crystal kayak sa Boracay ni Stacy. #beach trip din ang nais ni Sheena sa malaparaisong isla ng El Nido, Palawan, habang surfing naman ang bet ni Joanna sa Siargao. At kung si Mika naman ang tatanungin, sa probinsya ng Romblon ang nais nitong bisitahin, habang to disconnect and recharge naman ang goal ni Gwen kapag nakapagbakasyon sa Bukidnon. Kasunod naman ito, mungkahin ng ilang fans o blooms na sana ibalik ang BINI Road Trip Adventures na inilunsad ng grupo noong nagsisimula pa lamang sila. Para sa DZRH TV, ito po yung showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.